Maupay na ano ba? Kulob, kulob, kulob. Okay. Maupay na kulob sa hiyo at tanan. Tama ba? Anyway, Secretary Ping Lacson, Secretary Babe Singson, Secretary Bolts Gasmin, Secretary Dinky Suliman, Secretary Ikot Padilla, Secretary Rene Almendras, General Manager Chito Cruz, of course, Governor Dominic Petilla, Vice Governor Carlo Loreto, Mayor Martin Petilla, Mayor Peltexon of Tanawan, fellow workers in government, honored guests, mga hinigugma ko mga Leyteño, maupay nga kulop, hainyo nga tanan. Sa Kapampangan po, mahirap yung H. Yeah. Kung hindi ho niya nandun ho kanina yun. Siksik po schedule natin sa araw na ito. Kanina umaga lumipad tayo papuntang Mindanao at binisita ang Compostela Valley at pagkatapos po noon Zamboanga City. Pagkatapos tumulok tayo dito sa Kabisayan para magtungo sa Tacloban at ngayon sa wakas ay nandito na po tayo sa Palo. Sa pagbabalik natin sa mga lugar na ito, nakita natin ang malaking pagkakaiba sa karamihan lugar ng kanilang kalagayan mula nang una tayong dumating rito pagkatapos ng naranasan ng mga trahedya. Mahigit isang buwan na nga excuse me po. Mahigit isang buwan na nga mula nang huli tayo magkita dito sa Palo at talagang marami na ang positibong pagbabago. Hindi lang ito makikita sa mas maayos na kapaligiran at sa nagkumpuning mga infrastruktura, kundi maging sa mukha at kilos ng mga kababayan nating Palonon. Tama ba yun, Mayor Patin? Palunon, tama, okay. Gaano man katindi ang pagsubok at pinsalang dinulot ng Bagyong Yolanda sa inyong munisipalidad, bakas na ang buwabalik ninyong sigla at kumpiyansa. Mula nga po sa madilim na yugto na ating pinagdaanan nitong nakalipas na buwan hanggang sa sama-sama nating pagtugon sa mga hamon, nabuo ang matibay nating samahan. Sa ngalan ng ating kabinete sa pangunguna ng mga kalihim na nabanggit natin tulad ni Secretary Bolt, Secretary Mar, Secretary Dinky, Secretary Babe, Secretary Ikot, at ngayon po ang mangunguna sa Yolanda na Rehabilitation Reconstruction Efforts ni Secretary Ping at iba pang mga kawani ng ating pamahalaan. Maraming salamat sa pagkakataong talaga naman po makatulong. Ito po yung pinagpapraktisa namin ni Secretary Petilla kanina. Kung tama po ang sasabihin ko sa mga susunod na sandali, dahil sa galing po niya at kumali po, hinahako ko solo ang sisi. Tinuod nga nakatanom haamon kasing-kasing ng paghuna-huna ang among kapartehan kinabuhi han mga palunon. Tsaka mahaba ho lang konti ito. Papasensya nyo. Aanhi kami yan na para ipadangat ha iyo nga dire kamo nag-uusahan yan nga Pasko ngan yan nga umarabot nga bag-o nga tuig. Mamaya ako na ho dadagdagan yung waray ko. Baka may magalit na ho eh. Nandito rin po tayo upang ibahagi sa inyo ang mga susunod na hakbang ng ating pamahalaan para sa buong Kabisayan pagkatapos ng trahedya. Ang kaisa-isa ho at pangunahing strategiya, tinatawag nating Build Back Better. Ibig sabihin, sa muling pagtatayo ng mga gumuho at sa pagbangon ng maapektadong komunidad, sisiguruhin nating nasa mas mabuti at mas maayos na kayong kalagayan. Nahati sa 3 yugto ang implementasyon ng planong ito mula 2013 hanggang 2017. Una rito at siyang ginagawa natin ngayon ay ang agarang aksyon at pagtugon sa mga pangangailangan. Bahagi nito ang pagkakaloob ng mga serbisyong panlipunan at kabuhayan, pagkukumpuni ng mga tahanan at infrastruktura, at panunumbalik ng serbisyo ng lokal at pambansang pamahalaan. Suma total, nasa 2.6 billion pesos na ang naihatid nating relief assistance habang umabot na sa mahigit 3 million food packs ang naipamahagi natin sa mga apektadong komunidad. Bunsod dito, humigit kumulang 281,000 pamilya na ang ating natutulungan, halos 2,500 namang health workers, doctor, nurse at medical professionals ang nai-deploy sa mga apektadong rehiyon upang kumalinga sa nangangailangan. Sa pangunguna naman ng DOLE, nagkaloob tayo ng libo-libong emergency employment at ng cash for work program para sa agarang pagkakakitaan ng ating mga kababayang nawalan ng trabaho.
Nagbitiw naman ng salita si Secretary Ikot. Gagawin niya ang kanyang makakaya para ibalik ang kuryente sa mga apektadong munisipalidad bago magpasko. At ang pagkaintindi ko po yung on schedule, mauuna siya kay Santa Claus sa pag-atid ng magandang balita dahil 24 po ay babalik na yung kuryente. Bukod po sa naisasayos ng mga karsada tulay, may good news pa pong hatid si Secretary Babes para sa mga palunon. Nasa 48 na pamilya sa Palo ang makakasilong na sa mga bagong bunkhouses ngayong araw. Bahagi lang po ito ng target ng DPWH na makapagpatayo ng kabuuang 100 bunkhouses para sa 2,400 na pamilya sa Tacloban at Palo. Baka po may magtatanong kung bakit bunkhouses o temporary lang ang mga ito. Pansamantala lang po ito sa ngayon dahil sinisiguro po nating ligtas ang lugar na pagtatayuan ninyo ng permanenteng bahay. Di po natin hayaang sa pagsisimula ninyo ng panibagong yugto ng buhay ay haharap kayo sa parehong mga peligro at agam-agam. Ang gusto natin sa pamamagitan ng mga tahanang ito, makakahakbang kayo tungo sa normalidad, may tataguyod ang ligtas at maayos na pamayanan at muli ninyong ititindig ang inyong mga pangarap. Kasabay ng proyekto natin pabahay, nakatutok din tayo sa muling pagbuhay ng mga sektor na sinalantan ng nagdaang sakuna. Isang halimbawa nito ang agrikultura, kung saan winasak ng bagyong Yolanda ang 600,000 hektarya ng mga pananim sa Kabisayan. Kumikilos na ang inyong gobyerno upang muling payabungin ang mga bukirin. Isinasaayos na rin ang infrastruktura para rito at ang pagkakaloob ng mga kagamitan, binhi at suportang pinansyal para sa ating mga magsasaka. Ang pangalawang bahagi naman po ng ating plano ay target natin tapusin sa susunod na taon. Ito ay ang pagtatayo ng mga pampublikong istruktura at pasilidad na hindi basta-basta matitinag ng mga darating na kalamidad. Pangatlo, ang pagkumpleto natin sa resettlement program mula sa mga no-build zones, pati na ang pagpapasigla sa mga negosyo. Alam nating marami mga establishmento sa Kabisayaan ang pinaluhod ng nagdaang bagyo. Kaya naman maglalatag tayo ng mga mekanismo para sa tinatawag na loan structuring o restructuring. Pagpapautang sa micro, small, and medium enterprises sa tulong ng mga kooperatiba at microfinance institutions. Lahat po ng ito ay bahagi ng pananampalataya nating walang dapat maiwan sa pag-unlad. Kumpiyansa po tayong sa susunod na 3 taon, babangon ang Palo at ang buong Kabisayan. Ilang beses na po natin pinatunayan bilang bayan, kapag sama-sama, walang imposible. Bawat sugat ay hihilom at ang anumang pagsubok ay magbubukal ng mga bagong pagkakataon. Sa nagdaang mga trahedya, isinabuhay po natin ang diwa ng Kapaskuhan. Ang wagas na pagmamahal sa kapwa, hindi makakilala o kaano-ano, Leitenyo man, Samarnon at iba't ibang lahi sa mundo. Sa patuloy nating pagkakapit-bisig, ang mga susunod na taon ay panahon ng tuloy-tuloy na pagsulong. Ligtas na mga tahanan, marangal na kabuhayan at kakayahang tuparin ang mga pangarap. Marahil para sa mas nakakatanda sa atin, iniisip nilang ang Paskong ito ay kagaya ng Paskong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Marami sa ating mga mahal sa buhay ang nasawi dito mismo sa Leyte at Samar at maraming kabuhayan at infrastruktura ang nawasak. Pero di po ba, noon at ngayon, ni minsan hindi nadurog ang puso ng mga Pilipino. Noon at ngayon, naging kabalikat ng mga Pilipino ang buong mundo. Sigurado kami, at ito po yung pinag-practice namin ulit. At medyo mahirap po talaga sa Kapampangan. Nagdududa ako ng konti kung ito po ay hit iyo pagtindog o it iyo pagtindog. Hit siguro ho to. Hit iyo pagtindog kaupod an bugos nga puwersahan gobyerno upod an kalibutan. An umarabot nga Pasko ngan bag-o nga tuig magmamahimyang ngan punuhin kalipay og paglaom. Okay. Sa dadalawang katao pong nakaintindi sa akin, maraming salamat po sa inyo. Okay. Pero mga kasama, sa totoo lang po, no? Nung dumating kaguluhan sa Zamboanga, sa dulo ng sabi, kaya natin to. Hindi pa natatapos ang problema ng Zamboanga, dumating ang earthquake sa Bohol.
kaya pa rin natin to. Meron pang sawit ay santi na dumating na enhanced monsoon rains. Kaya pa rin natin to. Dumating yung Yolanda, talagang grabe naman to. 44 of 80 are 80 provinces affected. Sa totoo lang, ano, maski sino naman ho sa inyo, ang dami ho nag-text sa akin. Sabi, naawa kami sa iyo. No? Patong-patong ang problema mo. Nagpaliwanag sa akin sa kapatid ko po, yung sumunod sa akin si Bel. Sabi niya, awang-awa ko sa'yo. Sabi niya, bakit ka naman maawa sa akin? Problema mo, patong-patong eh. Hindi na bali sana kung sunod-sunod. No? Sa Tagalog ko kasi, no, yung sunod-sunod, natapos mo yung problema, may bagong papalit na problema. Pero pag may inaayos ka palang problema, meron na sumabay na problema, patong-patong na pag-ibig sabihin doon. Pero pinoproblema ko ba yun? Sa totoo lang, nanggaling tayo sa Japan, nakausap natin ang kapwa natin mga pinuno ng ASEAN countries at saka siyempre si Prime Minister Abe. At marami rin tayong mga dumating na mga bisita, nakausap sa telepono at parati ko sinasabi sa kanila, mabigat ang suliranin namin. Lalo na pagdalo ko dito sa Leyte, dumalaw ko sa Samar. Sa linggo pa lang yata, dumating ako 2 days before. Siyempre, relief ang unang problema, gamot. 1 week later, sa Giwan, Masay, sa Alang-Alang, dito sa Palo, ang pinag-uusapan na pagbabalik ng kabuhayan, naghahanap ng binhi, tulong sa mga isda, tulong sa nagginyog. Talagang sabi ko, ano pa hahanapin ko? Namumuno ko sa isang lahi na talaga namang nadadapa, mabilis bumangon. Meron ng iba, pag nadapa, ayaw nang bumangon. Karangalan ho talagang maging Pangulo nyo sa mga panahong to dahil talaga naman pong napakatindi ng katangian ng Pilipinong bumangon mula sa pagkakadapa. Kaya ako po'y buong-buong kumpiyansa ko sa pagtutulungan natin, mapapamadali natin ang mailagay kayo hindi sa dati. Ang hinahabol natin sa dihamak na mas magandang sitwasyon. Na kung saan, pag may darating na pagsubok muli, dihamak mas matibay na po ang ating kakayahan, mas ganap ang ating kakayahan para harapin kung ano man ho ang pagsubok na to. Huwag natin kalimutan po, dapat ang buod ng ating buhay, nakasentro po sa ating pong may kapal, siyang gagabay, siyang pupuno ng kakulangan natin, at tumilan tayo sa kapakanan ng kapwa natin, talagang aahon ho tayong lahat at babangon na mas mahusay at mas magaling. Magandang hapon po, maraming salamat sa inyo lahat.